Guimaras Region 6 o Western Visayas. Capital Hordan. Founded May 22, 1992. Area 605 square kilometers. Population 187,842. Ang Guimaras ang ikalima sa may pinakamaliit na land area at ikawalo naman sa may pinakamababang populasyon. From one island province to another, dito naman tayo ngayon sa Western Visayas region. Ang Guimaras ay located sa Panay Gulf. Napapagitnaan nito ng dalawang bigger Visayan Islands, ang Panay sa kaliwa at Negros sa kabila. Kaya naman ang Iloilo at Negros Occidental ang mga pinakamalapit ditong lalawigan. Tulad ng previous episode Dinagat Islands, hindi rin nag-iisa ang Guimaras dahil may mga sakop itong iba pang pulo. Ilan sa mga notable na isla ay itong Inampulugan Island, ang pinakamalaki outside the main Guimaras, Panubolon, Giwanon at Taklong sa may bandang timog, at Nalunga at Nadulaw naman sa may bandang silangan. Binubuo ng 5 munisipalidad ang lalawigan. Ang kabisera na Hordan ay pumangatlo lang sa pinakapopulado at Buena Vista ang nanguna. Actually, ang capital municipality ay pumangatlo rin pagdating sa land area. Ang Sibunag at San Lorenzo ang may pinakakaunting populasyon at pinakamaliit respectively. Ang una din ang may hawak ng mga isla ng Inampulugan, Nalunga at Nadulaw. Last but not the least, ang Nueva Valencia, ang may sakop sa Panubolon, Giwanon at Taklong. For the most part, patag na isla ang Guimaras. Ang highest elevation na sa buong lalawigan ay ang Mount Bontoc na may taas lang na 272 meters. Mas mataas pa nga ng 36 meters ang Metrobank Center sa Taguig, ang kasalukuyang highest skyscraper sa bansa. Ang Sibunag River naman na nagsaset ng kalahati ng boundary ng Sibunag at Nueva Valencia ang pinakamahabang ilog sa lalawigan. In terms of transportation, bicycle ang typical option ng mga bibisita sa probinsya. Dahil lahat naman ng bayan ay may coastline, kaya bawat isa ay nagsaserve ng sariling seaports at wharves. Pero ang masasabing main entrance talaga ng lalawigan ay syempre itong Hordan Wharf ng kabisera. May airstrip dito sa Buena Vista, kaso nga lang ay dito commercially available. Meron ding airstrip sa may Inampulugan para naman sa mga tatawid dito via private plane. By land ay ang Guimaras Circumferential Road ang kalsadang tinatahak para malibot ang buong lalawigan. Dinadaanan nito ang lahat ng bayan at may mga intersecting highways pa sa gitna, making the towns even more accessible with each other. Pinaniniwala ang mga homesick na crew ni Magellan matapos nitong masawi sa Cebu ang may dahilan kung bakit naging Guimaras ang pangalan ng isla. Ito daw ay nagmula sa Guimaraes na isang syudad sa Portugal. Panahon pa lang ng mga Kastila ay magkasanggang dikit na ang lalawigan at Iloilo. Magkasabay na na-Christianize ang mga lugar na ito at ang mga praeling nakasain noon sa Iloilo ay madalas bumisita sa isla. Kaya for the longest time ay sakop ng jurisdiction ng Iloilo ang Guimaras. Umabot pa ito sa early 20th century, panahon ng mga Amerikano. Marahil ay di nyo alam, pero si General Douglas MacArthur, oo yung The I Shall Return guy, ay nanirahan sa Guimaras noong kakagraduate niya pa lang sa military school. Nakapagpatayo sila ng mga kalsada at daungan sa Iloilo at Guimaras. Ang isang seaport pa nga sa Buena Vista ay pinangalan ng General MacArthur Wharf bilang pagpupugay sa kanya. Taong 1966 nang ma-promote ang Guimaras bilang sub-province ng Iloilo. Pero may sarili na rin silang gobernador noon. So medyo magulo ang definition ng sub-province. Kaya siguro din na ginagamit ang administrative division na ito ngayon. At kaya din siguro overwhelming na yes ang naging boto na magkaroon ng plebisito noong 1992 para maging isang ganap na probinsya ang Guimaras. Malamang natatandaan nyo pa ang masasabing pinakamalaking trahedya na nangyari sa probinsya, ang Guimaras oil spill noong 2006. Nagsimula ito nang ang barkong MT Solar 1 na may dalang toneladang langis ay lumubog sa timog ng isla. May mga nasawi sa paglanghap ng toxic fumes
pero mas naapektuhan ang biodiversity ng karagatan sa area. Maraming isda, iba pang mga aquatic creatures, pati ng mga ibon ang namatay. Di pa kasama dyan ang mga nawasak na coral reefs at mangroves, dala din ng trahedyang ito. Guimaras nun ang tawag sa mga native ng probinsya. Not surprisingly, Hiligay nun ang major language nila dahil nga sa ilang siglong impluensya ng Iloilo. Sadly, wala akong mahanap na worthy ilagay sa notable people section ng Guimaras. Maliban siguro dito kay Teofisto Ginggona Sr. na ama ng dating Vice Presidente Teofisto Jr. Kaya kung sa tingin niyong mali ako at may gusto kayong inominate bilang famous Guimaras nun, i-comment nyo lang sa baba. Tuwing Mayo ginaganap ang main festival ng lalawigan, ang Manggahan Festival. Pangalan pa lang obvious na kung anong theme ng pagdiriwang. Siguro di na rin bago sa iyo na ang Guimaras ang tinaguriang mango capital ng Pilipinas. Marami pwedeng pag-usapan tungkol sa mangga ng probinsya. Ito ang isa sa mga pinakamatamis na variety ng prutas sa buong mundo. Ito lang din ang manggang inaprubahan ng US at Australia na pwede i-export sa kanilang bansa. Kaya sinasabing kalahati ng kabuuang mango export ng Pilipinas ay galing sa isla. Na-serve na rin daw ang prutas na ito di lang sa White House pati na din sa Buckingham Palace. Nitong taon lang din ay naging pinakaunang geographical indication ng Pilipinas ang Guimaras Mango. Ang Geographical Indication o GI ay ina-assign sa mga produktong specific lang sa lugar na yon o kumbaga kung saan produkto na-associate ang isang lugar. Ilang halimbawa ng mga GI ay ang Parmesan cheese ng Parma, Italy, Scotch whiskey ng Scotland at Champagne ng, Champagne, France. Pero bukod sa mangga ay may iba pang industriya ang lalawigan. Pumapangalawa sa prutas ay ang kasuy o cashew nuts. At syempre dahil isla, ang malaking pinagkakakitaan din ng mga Guimaras nun ang pangingisda at pagsisiwids. Ang Guimaras din ang pinakaunang sumubok sa renewable energy out of all the Visayan provinces, specifically wind power. 2014 na magsimula mag-operate ang San Lorenzo Wind Farm na binubuo ng 27 windmills at nakakapag-produce ng 54 megawatts ng kuryente. Para sa Guimarasian delicacies, lalayo pa ba tayo? Lahat ng pwedeng gawin sa mangga nagawa na siguro ng mga taga dito. And I mean lahat. Jam, shake, juice, tart, wine, bizcocho, piyaya, pulveron, dried mango, bibingka, at kape. May mga restaurants din dito na nag-o-offer ng adobo with mango, spaghetti with mango, sisig with mango, at bulalo with mango. May mango ketchup pa nga at may isa pa. Kung ayaw mo ng Hawaiian pizza, tingin kong kailangan mo muna pumikit. Dahil may isang restaurant sa Hordan ang dinadayo sa kanilang mango pizza. Ito namang isang kakanin na hindi related sa mangga pero sikat na merienda ng mga Guimaras nun ay ang ibos. Para itong bayi-bayi o suman pero mas tinutusta ang bigas kaya may distinct na flavor ito. At ang barangay Hosky naman ng Hordan ay meron itong uri ng asing tinatawag nilang dukduk o tultul. Nagmumula ang asin sa tubig dagat na hinahaluan ng abo ng dagsa o driftwood. Pagkatapos ng ilang araw ng babaran ay sasalain nito at saka naman lalagyan ng gata ng yog. At ito ang nagsisilbing binder para maging bloke-bloke ang asin. Dito na tayo sa wonder segment. As usual, unahin natin ang mga natural. Bukod sa Mount Bontoc ay isa pang notable na bundok ng lalawigan itong Balaan Bukid ng Cabecera. Espesyal ang bundok dahil sa itinayong cruise sa tuktok nito. Perfect sa mga spiritual hiking trips kung ikaw ay Katoliko. Dahil nga isla, di rin natin dapat kaligtaan ang coastline ng Guimaras. Sa Nueva Valencia pa lang sulit na sulit ka na. Ilan sa mga natatanging tabindagat ng munisipalidad ay itong Alabihod Cove, Ryman Beach Resort at ang dalampasigan ng Gisi. Pero di naman papatalo ang Cabecera sa kanilang Natago Beach. Ang Hordan din ang may sakop dito sa Ave Maria Island sa di kalayuan. Nagmula daw ang pangalan sa isang rock formation dito na itsurang grotto. May declared na National Marine Reserve din ang Guimaras, ang nabanggit na kaninang Taklong Island ng Nueva Valencia. Nadeklara itong reserve noong 1990.
Pero unfortunately, ang mga isla ay kasama sa mga naapektuhan ng 2006 oil spill. Pero nakarecover na naman ito ngayon. Bukod sa coral reefs ng mga isla, isa pang pinamamahayan ng mga isda dito ay mga bakawan o mangroves. Kaya naman ang puno ay pinoprotektahan din ng local government sa pamamagitan ng mga reforestation programs. Ito naman ang ilang man-made wonders ng lalawigan. Sa bayan ng Buena Vista matatagpuan itong pinakamatandang simbahan ng Guimaras, ang Navalas Church. Sa parehong bayan din matatagpuan itong La Roca Encantada. Ito ay isang ancestral beach house na itineo ng isang prominenteng aklan sa isla noong 1910. At alam nyo bang ang one and only Trappist Monastery ng buong bansa ay nasa Guimaras din? Sinimulan itong tirahan ng mga Trappist monks noong 1997. Don't worry dahil pwede bisitahin ang monasteryo. In fact, pwede ka pang makabili dito ng mga souvenirs at pasalubong. Magwakas tayo dito sa Nueva Valencia. Remember Gisi Beach? Well, matatagpuan din dito ang second oldest lighthouse sa buong Pilipinas. Although kitang-kita na ang edad nito at di na functional, may itinatayo naman panibagong parola dito lang sa tabi. From mangroves to mangoes, alam ng Guimaras kung paano bigyang halaga ang kanilang mga natatanging likas na yaman. Nagkaroon man ng mapait na nakaraan ng probinsya, nagpursige talaga silang linisin ito. Sinong mag-aakalang ang maliit na isla sa gitna ng Panay at Negros ang siya magpapakilala sa mundo kung gaano ka-sweet ang mga Pilipino. Now you know Guimaras. Susunod, Ifugao.